Ay sa inyong lahat, mga idol, ma'am, sir, o mga kababayan kong Bisaya, saan man kayo dito sa Pilipinas. Nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng video. Ang video pala natin ngayon, ang title ay Pusong Pinaghirapan. Kaya ito mga idol, madam sir, panoorin nyo po ito at subaybayan nyo lahat po ang mga episode na i-upload ko po, kasi itong video na po ito ay napakahaba. Kaya, pero gagawin ko din po ang lahat na hindi masyado itong mapahaba, kasi itong ano na to, itong video na to ay totoong history po to. Kaya napakaganda. Napakaganda itong Pusong Pinaghirapan. At pag mapanood nyo ito, darating din tayo doon sa doon sa episode na yung nung pusong hiram. Darating din tayo doon kasi may connection po to dito yung pusong hiram sa pusong pinaghirapan. Kaya panoorin nyo ito, pero medyo matagal-tagalan pa po yung konti, kasi ito kwento na to, amin, kasi napakaganda talaga. Kung mapanood nyo lang talaga, masasabi nyo na paano ba ginawa tong na to, yung kwento na to, paano ba ginawa. Sobrang napakaganda, aminin ko talaga, totoo, sobrang napakaganda to. Buong mundo, wala nang masigit dito, kasi pusong pinaghirapan ko ito. At hindi ko lang po ito gawa-gawa, kasi aminin ko, ito part spiritual, nasa ano ko lang po ito, tagal ko na po itong alam, binablog ko po para itong na to, malalaman nyo din po, malaman ka may ganito pala, ganun pala. Kasi ito, hindi, tagal na to na tinatago sa lahat-lahat, na hindi na to pinapaalam, at ako lang po ang may kakayahan nito na mag-share, kasi gusto ko din po ito na iba-vlog para din po, lalo na sa mga mga pamilya ko, mga magulang ko, na malalaman din po nila, may alam mga ganong story, lalo na ako na isang spiritual. Kaya bago po ito mga idol, ma'am, sir, may sasabihin ako sa inyo na kung nakakita na ba kayo ng taong naglaho, naging invisible. Kaya kung wala pa kayong nakikitang ganun, sa totoo lang, dito sa lugar natin, o saan man, kung wala pa kayong nakikita, panoorin nyo itong video na to para malaman nyo ang totoo. Kasi ako po mismo, sa sarili ko, nakita ko na po yung mga ganyan. Kaya panoorin nyo po ito, yung video na to. Hindi naman to sinasabi ko na baka maisip nyo na ang tinutukoy ko ay aswang. Kasi po mga idol, sa totoo lang, para sa akin yung aswang, walang aswang. Hindi naman sa mayroong aswang, pero wala pong aswang na nakikita. Totoo yun ang mga aswang, totoo yan sila, pero walang aswang nakikita natin mga tao, kasi sila po ay kagaya lang po lang sa mga espiritu, na yung mga tinatawag na aswang ay may mga tao lang po niya na nag-aalaga sa kanila, mga gabay lang din po yan sila, mga maliit na mga ganun, maliit na mga espiritu. Kaya, walang totoong nakikita na may aswang, pero totoo sila na mga aswang. Kaya itong mga idol, para malaman yung totoo, panoorin nyo ito. At saka itong kwento na pag-usap na isi-share ko sa inyo, napakaganda ito. Ito, umpisahan ko na po mga idol, ma'am, sir.
Una sa lahat, sa lugar sa gingharian sa Diyos. Doon. Ang mga nanirahan po doon ay ang mga tinatawag na natin ng mga espirituhanon. Yun ang tinatawag kong espirituhanon. Sila po ay yung mga tinatawag na tulog. Ipaliwanag ko na sa inyo, ipaintindi ko sa inyo kung ano ang tulog. Kung dito sa mundo natin, sa lugar na kagaya kong tao, tayo po ay kung ano mang meron talaga sa atin, totoo may simbolo po tayo, pero ano mang meron talaga sa atin, tulog po tayo. Pero mahirap pa rin intindihin. Pero ipaliwanag ko sa inyo, dalawa po yung espiritu natin. Kaya sa oras na lumabas yung isang espiritu natin sa katawan na lahat, yan yung ibig kong sabihin, na nagpapaisip sa atin, nagpapagalaw, nagpaplano sa lahat, nagtatrabaho, lahat. Pag lumabas yan, tayo po ay tulog lang. Kaya sa oras na yung tulog natin na lumabas sa katawan, diyan po ay patay na tayo. Yun po. Malinaw na po ang lahat na tayo ay tulog lang. Doon sa gingharian sa Diyos, alam naman natin ang lahat na may Diyos na pinaniwalaan natin sa lahat-lahat, buhay-buhay, at yun ang Panginoong Jehovah. Totoo na naman tayo na may Panginoon din tayong Jesucristo. Totoo po yun. Naniniwala din ako dyan. At yun po, ang Panginoong Jehovah ay siya po ang pinakapangyarihan sa lahat-lahat, na may-ari sa lahat-lahat, pati dito sa mundong lupa, pati sa mga tao, sarili o sa lahat-lahat. Dahil sa napakapangyarihan niya at siya lang. At siya po doon sa gingharian ay may mga alagad po siya na tinatawag na angel. Pero yung angel po yan na tinatawag ko, hindi po yan sila mga bata. Mga angel po yan sila na mga mababait na may kanya-kanyang pinag-uutos ang mga Jehovah, ang Diyos natin. May kanya-kanya po yan silang pinag-uutos. At doon sa gingharian sa Diyos, yung mga doon, may mga tulog na doon. May isa din na ang kakayahan niya sa isang angel na alagad na kayang gumawa halimbawa na lang ito. Sabihin ko sa inyo, ito, dinodrawing niya. Yun ang pinag-uutos ng Diyos, na mag-drawing ka ng klase-klase lahat ng mga mukha o itsura o kasi napakagaling po nun niya. At sa oras na madrawing mo yun, na lahat ng madrawing mo o man dyan, gagawin ko yung mga espiritong tulog. Lahat. Kaya yun, dumami pa yun kasi sa ladaming na drawing na klase-klase. Doon sa gingharian sa Diyos, may mga babae, may mga lalaki din. Hanggang sa dumating mga idol, ma'am sir, yung magdodrawing, nakagawa siya ng napakagwapong mukha, napakaputi ito, matangkad. At yun ay nabuo talaga yun niya, naging espiritong tulog. At siting ko yun sa puso na nilagay din doon, na nalagay na napakabait. Yun po. Kaya nabuo yun siya doon sa gingharian. Mga idol, nabuo na yun siya.
dahil sa napakabait niya. Una niya pinasalamatan po yun ang Diyos. At ang pangalawa naman, yung alagad ng angel na nag-drawing sa kanya, dahil sa kanila, hindi siya nabuo. Wala siya. Kaya nagpasalamat siya at sobra talaga napakabait niya. Ayun. Kaya yun, nag-isip siya kung ano talaga ang pinakamagandang maisukli niya dun para maya. Kasi yun po talaga ang gusto niya. Kaya dahil sa napakatalino din niya talaga, ang una niya ginawa, ang gagawin pa man niya ay ayaw niyang manakit ng damdamin ng mga kagaya niya. Kaya mga idol, yun ang gagawin niya at magmamahalan siya sa Diyos. Yun mga idol, doon sa gingharian sa Diyos, sa karamihan sa sinasabi o sa mga sinauna pa man sa mga narinig ko na ano man, kung di nyo naman alam na doon sa gingharian, doon po ay wala na po doon yung mga talik. At kung naman ang mayroon doon, puro lang pagmamahal at kung may mga relasyon man or halikan na lang po ang pwede. Kasi doon po, wala na po yun sa feelings yung mga talik. Kasi mga espiritong tulog na lang po tayo doon. Yung mga idol, sa gwapo nung tinatawag na ano, kasi napangalanan po yun ng Richard. Pero yung Richard na yun na nabuo, baka masabi nyo na ako po, kasi nagkataon po na Richard yung pangalan ko, pero hindi po ako yun. Hindi talaga ito, hindi po ako. Iba yun. Totoo yun, iba yun siya. Daming mga espirituhanong tulog doon na humanga sa kanya, nabigani talaga sa kanya sa itsura na yun, dahil sa sobra din po niyang bait. Hanggang sa nagtagal kasi siya po ay wala naman siyang karelasyon. Nilapitan siya ng mga babae at ginusto siya, pero ito po ay tinanggihan niya. At hanggang paulit-ulit po yun ang nangyari, hanggang po na dumating mga idol na siya po ay pinilit ng mga babae at pinagtulungan na ginamitan ng puwersa, at may mga lalaki pa po itong tumulong para mapilit sa kanya. Pero nung po mangyari mga idol, sinabi po niya na ayaw ko pa po muna ganyan, kasi ang gusto ko lang po magmamahalan sa Diyos at doon po ako masaya. Sana maunawaan niyo po ako, kasi naunawaan ko po kayo na kayo ay nagmamahal lang. Yan sabi niya, pero pinilit pa rin yun kasi na talaga sa kanila, dahil wala po siyang karelasyon. Kaya mga idol, ginamitan siya ng puwersa at yun, dahil ayaw niyang manakit ng damdamin, hindi siya lumaban at pinagtakpan na lang po niya ang kanyang mukha, dahil sinabi po niya na sa isipan niya na kailanman ay kung hindi man dumating pa yung niya, yung babae na hinahanap niya, hindi talaga siya magpapahalik. Kasi wala pa po yung babae, hindi pa po niya nakikita yun. Hindi talaga siya magpapahalik. At nung mga panahon na yun, puro lang siya pagmamahal sa Diyos, yung mga idol. Kaya noon, dahil ginamitan siya ng puwersa at pinagtakpan lang yung mukha niya sa sarili niya, yun, nabugbog siya at dami itong mga basa. Kaya noon, sa mga pangyayari na ganun, hindi naman talaga siya nahalikan dahil dinidipinsahan niya po yung mukha niya. Daming pasa sa kanya. At umalis siya doon sa tinirahan niya
doon siya nakatira sa gubat doon, kasi walang mga kagaya niya po doon na naninirahan, kundi siya lang mag-isa. Kaya doon po siya nakatira. Habang nakatira po siya doon, mga idol, naghanap po siya kung ano mga pwede na maigamot doon. Kaya sa di nagtagal, nakatuklas po siya ng halamang gamot na napakagandang halaman na gamot. Natuklasan po niya. Kinuha niya yun, kasi dami na po siyang nanuhan doon. Nagkataon din yun na yun, natuklasan niya yun, nalagay niya, at napaka ganda talaga yun na halaman na gamot, kasi ang bilis niyang lumakas at gumaling yung ano niya, sugat. Pero kahit magaling na yun, hindi talaga kaagad-agad na nawala yung mga pasa niya. Kaya nag-isip siya kung anong pinakamaganda niyang plano para sa pagbabalik niya, na hindi na yun maulit ang mga pangyayari sa kanya. Kaya sa pagbalik niya, nag-iingat na din po siya, mga idol. Sa pag-iingat niya, dahil sa nag-isip niya kung anong pinakamagandang plano, kaya nakaisip siya ng pinakamaganda. Dahil sa talino niya, nakaisip siya ng napakagandang plano. At yun, bumalik na siya, kasi iniisip niya na kailangan niya na makabalik siya doon, na makita niya yun, yung angel na magdodrawing, na hindi pa mawawala yung mga pasa niya, na nakikita pa yun, para na nakachak talaga siya na yung hihilingin niya na maibigay talaga yun sa kanya. Kaya mga idol, yun, sa nagtagal sa pagbalik niya, idol, kasi naiingat siya, hindi na po siya nakikita ng mga babae. At yun, sa nagtagal, nakikita din po niya yung alagad na angel na magdodrawing. At yun, nagkita sila muli. Sinabi pa ng angel na, "Oh, Richard, kumusta ka na?" Sagot naman ni Richard, "Okay lang." Sinabi pa ng alagad, "Tagal kitang hindi nakita, bakit ang dami mong mga parang ano, pasa ba yun o ano?" Hindi naman nagsinungaling yun si ano, kasi hindi po yun siya sinungaling. Sabi, "Oo, totoo po yun na may mga sugat ako, may mga pasa ako. Pero kasahan ko po sa inyo na sana sa'yo na lang din po ito, na ano, kasi ayaw ko pong makarating po ito sa mga nakakahigit pa po sa inyo. Kasi ayaw ko pong maparusahan yung mga ano, kasi naintindihan ko naman po yun kung bakit po nakaganon. Sa dahil po sa akin, nasa hindi naman po ako nagsisisi na nagkaganito ako. At nagpapasalamat pa rin po ako na nabuo niyo po ako at ganito. Kaya andito po ako sa inyo. Masaya ako na nagkita tayo, na sana po alagad na sana po na, at may respeto po ito yung sinasabi po yan na alagad ng Panginoon, may hilingin ako sa iyo na sana maibigay mo, para po na magmalaya po akong manirahan dito sa mundong gingharian. Kasi gusto ko po yun. Kasi gusto ko po na mahingi sa inyo ng label lang po yun ang hiningi niyo. Label na babae po. Kaya naghanap, kaya hiningi niya yun sa magdodrawing, na gawaan niya siya ng babae na label sa kanya, sa itsura kung ano man siya. Kasi po nung itsura po niyo na ano, halimbawa lang po yung pangalan yung tinatawag na Richard,
halimbawa lang po dito para sa atin po ay para halimbawa lang po para po si Diyos Santana, kung kilala niyo po yun, ganun. Kaya napakaano talaga. At yun na maging level niya na kagaya din po kung ano man ang kagwapuhan ng itsura na yun, ganun din po ang kaganda ng babae ang maging level niya, at maputi at ganun. Pero habang ginagawa po yun, dinodrawing, doon po siya nakatingin, inaabangan kung ano yun ang itsura talaga, kasi dami namang maganda na klase-klase mga magaganda, yung itsura talaga na kayang sa makikita pa lang niya, kaya niyang palayain sa lahat-lahat, na palayain yun sa oras na nandun. Kaya noon, hanggang dumating sa na-drawing talaga yun ng alagad na babae na yun. At yun, nung nagawa na po yun, ay nagpasalamat din yun ng babae na yun sa Diyos at sa at ang unang sabi noon na pasalamatan mo yung kasi hindi dahil sa kanya sa paghingi ng libel, wala ka. At yan po talaga ang libel mo, at siya yun ang una. Sila yun ang mag-label. At pinalanan ng babae na yun ay Ildis. Ako si Ildis. Kaya mga idol, sa nagtagal na nirahan mga idol, sila doon, masaya sila doon na naging malaya sila, na makikita man yung mga babae na daming nabigani sa kanya, hindi na, hinayaan na sila kasi may karelasyon na si Richard, at doon masaya na sila na nirahan doon sa mundong ibabaw sa gingharian sa Diyos sa langit. At mga idol, doon pa man sa gingharian sa Diyos sa langit, idol, kung ano man ang meron dito sa mundong ilalim sa lupa, nakikita po yung lahat, kung ano mga ginagawa ng mga tao. At nung una na yun, kasi ito pong history na po ito, unang generation po ito na wala pa po tayo, wala pa tayo dito sa mundong to. Kaya na sobrang tagal na talaga. Kaya mga idol, ang mga tao na nirahan dito sa mundong lupa, sobrang napakasama. Kagaya natin, sobra silang napakasama talaga. Grabe ang mga nangyari noon. Karamihan puro patayan, dami, walang puro sakitan, ganun. Kasi po ang mundong lupa noon ay part lang dito sa mga tao lang, pero sa ibabaw na nakataas doon, nababalot ng lahat ng mga klaseng napakasama na espiritu, mga masamang espiritu, nababalot. Dahil ang mga tulog po noon ay ayaw talaga magmahal sa Diyos. Kasi alam niyo mga idol, kung bakit sila sa masamang espiritu, kasi po ayaw nila magmahal sa Diyos. Pinapapili lang po tayo kung sino yung magmamahal sa Diyos, sa Kanya po. Pero kung sino yung hindi magmamahal, doon po sa masama. Kaya sa simbolo natin nung ayaw magmahal ng Diyos, yung karamihan na pumapasok po sa kanila, sa masapi sa kanila, mga masamang espiritu po, napakadami yun talaga. Ang lahat ng mga dito sa mundong lupa nung unang mga henerasyon, na dami ang mga tao noon na may mga alagang mga klaseng mga halimaw doon, ang nila na napakasama, ginamit na sa masama, o maraming mga halimaw sa banga ng mga masasama
doon. Kaya mga idol, ang mga espirituhanong tulog doon sa gingharian, ayaw, takot na sila na bumaba dito, na magpakabuhay dito sa mundong lupa. Kasi pag alam niyo mga idol, pag magpakabuhay sila dito sa mundong lupa, pag bumaba sila dito, siyempre alam naman natin na mabubuhay tayo dito sa mundo na iparaan tayo sa isang sexual. Pero bago mangyari yun, may tulog po tayo nandoon. Babalik po sa magiging pagka-bata, pero ang ano po na talaga natin ay espiritong tulog lang po. Kahit napakabata ka pa, sanggol ka pa, pero akalain mo yung espiritong tulog mo matanda na pala. Ganun po yun. Ganun po yun mga idol. Kaya sa mga ganyan, pinalaganap lang po yan sa lahat. Kung may mga bata, mga sanggol o ano, yung espiritu nila bata rin, ganun. Kaya alam niyo mga idol, itong kwento na to napakahirap, pero gagawin ko po itong lahat para may share po sa inyo. Napakahirap talaga, kasi ang kwento na to ay feelings ko po, pero ikukwento ko talaga sa inyo para malalaman nyo lahat. Atong mga idol, dahil ayaw talaga magmahal ng mga tao dito sa lupa, napakasama talaga. At ang mga espirituhan ng tulog doon sa gingharian, takot na silang bumaba doon, kasi di magtatagal sa sobrang sama na ilang ano lang din sila, dami na karamihan sa kanila mamamatay din, ganun. Sobrang napakasama at hindi sila naging magmasaya. Kaya takot sila. At nung ano mga idol, dumating man yung mga time na magmasaya na sila, ano doon, si Ildis at saka si Richard doon sa gingharian. Nagsasabi ang mga ano, walang ibang gumawa si ano doon, si Richard, kundi magmamahalan talaga sa Diyos at walang ibang mamahalin. Yun si Ildis lang talaga, kasi siya po yung libel at kailanman siya lang talaga ang libel, kasi may isang salita po yun siya, pag oras na basta binitawan niya yun lang talaga, siya na po yun, kahit ano pa ang mangyayari. Sa lahat ng magagawa, sa makakaya niya, palalayain po talaga niya yun sa ano, palalayain. Kahit ayaw pa nito, kasi masaya po yun siya na mapalaya. Kahit ayaw pa nun ni Ildis sa kanya, iwanan siya o ano, basta kayo papalayain niya lahat. Pero syempre yun si ano, hindi talaga siya iwan, kasi hindi siya nabubuo kung hindi dahil sa kanya. Saka napakabait po nun ni Ildis. Kaya mga idol, na yun, nagmamahalan sila. At sinabi na ng ano, dumating ang time na sabi na ng Diyos na ng Panginoon doon na sa atin lahat noon, kung sino man ang bumaba na magdudusa, kaya magdusa sa mga ano, na gumawa ng mabuti sa mundong lupa, nagpakaano doon. Pag dumating na yung panahon na mamatay kayo at bumalik kayo dito, may ano kayo sa akin, yung maganda na ibibigay niya. Siyempre Diyos po yun eh, walang imposible doon, may maganda na yun. Halimbawa na lang, bigyan niya ng posisyon sa gingharian na napakaganda, na
napakaano niya doon. Nayaman na puso. Saka hanggang dulo yun. Kaya dami pong bumababa noon, mga idol, na nagdudusa doon, pero hindi kinaya dahil sa sobrang sama ng mga tao.